Bali, pag tiningnan mo yung pagnanakaw sa ang crimes against property, lagi pa rin mataas kung ihahambing mo sa crimes against person. Kasi sa hirap ng buhay, kaya mas maraming magnanakaw. Marami na pinapahil dyan, kundi theft, robbery. Pag nagkaroon mo ng puwersahan at may intimidation, force and intimidation, tsak napapasok yun sa robbery. Bali yung theft naman po, ibig sabihin hindi puwersahan kung hindi naman niya tinakot. Habang tumatagal, nagbabago ang estilo ng mga masamaang loob. Bibigay sa atin ng mga eksperto ang iba't ibang modus operandi para kayo ay hindi masalisihan ng mga kawatan. Yun ang kasama. Yung unang video po yan na nakikita natin, yan ang tinatawag natin na dukwang. Ibig sabihin, wala siyang kasama. Pero parang salisi na rin yan. Dalas po yan mangyari yung walang tao yung tindahan, hindi nakatalikod yung may-ari o yung nagtitinda. Aabutin nila kung ano dapat nila maabot. Halimbawa doon sa kaha, maabot nila yung pera. Sa kaso pong ganito, bali kung 15 below siya, that is absolute. Absolute na walang criminal liability. Bali, makikita naman ho natin sa video na yan na itong pinapakitang video na may kasama pang bata. At sinisigurado ko, anak niya yan. Parang isang pamilya na pati yung bata, tinuturuan ng magnakaw, minor de edad pa lang. Kawawa mo yung bata. Kaya kung isipin mo hindi naman talaga siya likas na siya magnanakaw. Kaya makikita mo, linilibang nung nanay at nung tatay, yung babae na kanilang bibiktimahin at saka kinuhang bigla ng bata. May kinuha doon sa loob ng bag. Kasi madalas ginagamit nila yung bata kasi makikita mo na pag bata, di natin pinapansin. Hindi natin pagdududahan. At hindi tayo mag-iisip ng masama sa isang bata. Ang video po natin, makikita po natin kung paano yung isang magnanakaw na naman na salisi. Na ibang style naman, ibang modus operandi na naman. Kung makikita po natin dito sa video, ang ginamit niya papel. Yung sulat na kunyari nanunulisit siya o may hinihinging tulong. Ayun. Oo, pinipilit niya. Ayan, tinatakparan niya. Pero minsan naman po, hindi lang po yan mga papel ang ginagamit. Maaring ang selyo nakapatong habang kumakain kayo sa mga restaurant, sa mga fast food o anong kainan. Minsan dala nila jacket. Kung minsan folder or envelope na dadaanan ng isang gamit, lalo ng cellular, madalas natin ipatong yan sa harapan ng lamesa natin habang kumakain tayo. Lahat ng bagay na pwedeng makover yung pagkuha nila. Paliho sa video ho natin, makikita naman po nyo, ibang klase naman na pagnanakaw. Ito hindi na isang klase na pagnanakaw na ay gumamit ng puwersa, use of force and intimidation. Dati sa robbery hold-up na. Gumamit na sila ng baril at pwersahan nilang pinasok ang computer shop. Maaring dalawa lang sila na nakita natin dyan na nanunutok, pero sigurado ko na mayroon pa silang tinatawag na backup dyan sa loob. Na sakaling may lalaban o babayani sa loob, ang maipapayo ko lang sa mga biktima na katulad niyan, siguro ang gawin nila ay tumahimik na lang muna sila. Ipakita lang nila na relax sila. Huwag silang tatakbo kasi baka pag tumakbo sila palabas, bigla silang barilin. Ang unang tingnan nila ang mukha para pag may nag-imbestiga at kumuha na kami ng facial composite sketch or computerized facial composite sketch, masasabi nila at matutunto na namin at masusundan namin kung sino yung mga magnanakaw. Sa pang-anim na video po, ibang estilo na naman. Bali, marami ho sila dyan. Ang pinakamababong bilang ho niyan, ang bibilang ko sa video, 7 sila. Kung mapapansin po nyo, puro sila may hawak na papel, yung price list siguro ng tindahan ng cellular na yan. Kung makikita po natin, yung isang lalaki, kunyari nagbabasa na, binuklat na niya yung price list para matakpan yung kasama na kumukuha ng cellular. Karamihan nung target ngayon ng magnanakaw, kahit sa mga salisi,
sa hold-up ay cellular phone. Kasi napakadali nating ibenta yan. At saka madaling bilhin ng kahit sino man tao. Kasi lahat dito sa atin sa Pilipinas, halos siguro nangangarap lahat magkaroon ng cellular phone. Bale, makikita po natin sa itong video, makikita mo kung paano nagnakaw at sumalisi yung magnanakaw. So, ang modus sila dito, kunyari, titingin-tingin sila. Magliliban. Titingnan kung yung nagbabantay, wala dyan sa mga lugar na yan, kung nasaan lugar, o saka papasok bigla. Oo nga, ba't walang bantay ito? Kaya may konting access. Ilusog na yung bangko. Usok na yung bangko. Hindi lang nag-iisa yung salisi. Kasi kung sakaling maituro siya, hindi sa kanya marirecover yung cellular. Kaya ipinasa niya doon sa kasama niya. Kung makikita po nyo, ang mga magnanakaw ngayon, masasabi natin na the great pretender sila. Mabilis silang magbago ng anyo. Tinitingnan nila kung ano ang nararapat sa lugar, ano ang gagawin nilang damit, ano gagawin nilang forma sa katawan nila. Ang magnanakaw, wala nang pinipiling edad, kaya makikita natin doon sa mga pinakita natin na video na halos wala pa nga yatang 7 years old yung bata. Nagnanakaw na. Maaring babae o lalaki. Ang tinitingnan dyan lagi ay opportunity. Kung may opportunity silang makapagnakaw, gagawin nila. Siguro ang masasabi ko lang, may CCTV ka nga, hindi mo naman nailagay sa tamang posisyon. Kaya siguro, bago ka maglagay ng CCTV, siguro kumuha ka muna ng payo. Sa may mga expert po kasi dyan kung saan ilalagay na pwesto. Para kitang-kita yung mukha. Minsan nga, may CCTV naman, malabo naman, parang anino. Di parang wala rin kwenta po yung CCTV. Pero ang CCTV po, pag may nakalagay niyan, siguro laking deterrence yun na makagawa ng krimen. Nung magkatalikuran na po kami, hindi po namin napansin na tinakot po sa akin illustration board. Sa kasamaan po naman po payong. May bagong himig.